Maayong gabi mga kaigsunan ug mga pinalangga nga mga kapaglaom mga kasunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Before ta magpadayon mga kaigsunan, hangyon ko kamo sa pagdako sa inyong mga ulo samtang kita magaampo. Amahan nga balaan, daghang salamat sa lahinaw sab nga higayon nga kami magapadayon sa pagtuon ning pinasahi nga pulong nga imong giandam kanamo nga angay namo gayud pagkatutukan. Akong giampo gilauman nga imong balang espiritu magaduyog kanamo samtang amo kaning pag-alantawon o amo kaning pagadiskasan. Nagkasalamat sa imong pagikuban kanamo sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So may gabi mga kaigsunan, no? Balik na usab kita dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. So we'll just focus sa kaning lesson nga atong i-mention na kanina, no, nga panguluhan signs that point the way. So unsa man kani nga mga sinyalis nga ponteriya ngadto sa dalan, unsa man kani klase nga dalan nga gisgutan dinhi sa Book of John. So last quarter atong gitutukan ang sinulat ni Mark, no, nga gitawag kana nga the Book of Mark as one of the books sa Mayong Balita or Gospel. Ang karon lahi na usab nga libro nga mao ang sinulat ni John, which is called the Book of John. Kung atong pag-alantawon mga kaigsunan dinhi sa memory text, no, sa John 20:30 to 31, ang this is going kaning chapter 20 manggod mao ni siya ang going to the climax sa kanabitang mensahe nga buot nga igadangat sa author sa kaning libro nga atong pagatunan mga kaigsunan. So kay ang Book of John nagatapos kani sa chapter 21. So chapter 20 it's now going to the climactic part of the Book of John. So let's read it from verses 30 to 31. From chapter 20, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. So aduna pay mga pipila ka mga sinyales or mga signs nga gihimo ni Ginoong Jesucristo nga wala na ni-appeal diha, no? Wala na na-appeal sa pagsulat ni John, but there are written that you may believe. So siguro kung ato ni pag-alantawon na ang nakaya ra gyud na sulat ni John nga iyang ginauna nga magamit gayud niya alang sa pag-stress, no, sa point nga buot niya ihulagway diha sa iyang sinulat, og of course sa tuang nga mga maoy gyud nga mo dawat ani nga mensahe nga kaigsunan, that you may believe that Jesus is the Christ. So this is now the intention, this is now the purpose of actually using different signs para gayud madala ang atong panghuna-una ngadto sa gitawag sa atong lesson nga the way. So kaning the way nga gigamit dinhi sa akong paglantaw ani mga kaigsunan, nagarepresentar kani siya sa presensya ni Ginoong Jesucristo. Kay kung imong pagkabasahon ang atong memory text, maunay objective, no, sa paggamit sa nagkalailahi nga mga signs nga mabasa nato unya og ato kanang pagatunan in a short while. So Jesus Christ is the Son of God, and that believing you may have life in His name. So that is the kanabitang kung sa kanang kung ato ni siyang i-summarize, no, in short. So mauna siya ang point, morag end point ba, like for example kung ato kani siyang ma-catch o ato kani siyang ma-embrace kani nga pagtulunan, mauna nga atong mahantungan mga kaigsunan, mauna siya ang atong paingnan, mauna ang endpoint sa atong kasinatian diha kang Ginoong Jesucristo, which is actually that you and I may have life in His name. So karon kaning Book of John, daghan naman tag mga referensya nga atong makita, no, tungod sa presensya sa artificial intelligence mga kaigsunan. Murag dili na ta maglisod sa pag-research unsa gyud kaning mga kanabitaw mga additional points nga pwede nato magamit to strengthen or to explain further kung unsa gayud ang buot pasabot niini, unlike kaniadto nga moadto pa tag library usahay ang kaning mga libro nga gusto nato pangitaon wala didto. Pero karon makaigsunan, no, magpasalamat pud ta, no, sa kanang invention sa artificial intelligence, kay having this murag ang atong access sa information and knowledge
grabe na gyud kay mga kaigsunan. In fact, usahay kaning atong nahibalan murag compared to mahatag sa artificial intelligence, murag obsolete na mga kaigsunan kaning naa sa tong na-accumulate nga data nga naa sa tong mind mga kaigsunan. But anyway, according sa mga pipila ka mga biblical scholars nga atong nalantaw mga kaigsunan, kanitong sinulat ni John compared to the other three Gospels, which is Matthew, Mark, and Luke, nani siya unique nga characteristic mga kaigsunan. For example, usa sa mga unique nga characteristics nga which is so distinct, no? Nga lahi gyud siya sa book of Matthew, Mark, and Luke. This is highly literary nga pagkasulat. Ako na siyang ulagway sa inyo later on. And then second is, this is not only highly literary, but at the same time, this is also highly symbolic. So makita nimo nga ang paggamit niya sa iyang lingwahe, ang iyang approach sa pagsulat mga kaigsunan, lahi siya kaysa sama sa pagsulat sa book of Matthew, Mark, Luke, the other three Gospels, no? But in this particular case, kanina yung mga signs, kung talantawon mong nang gigamit sa tong author is, kung atong pagalantawon, kung pagabasahon nato ang kinatibukan sa sinulat ni John, no? Sa iyang libro nga John, atong madiskubrihan nga aduna day 7 ka mga signs nga gisgutan diha mga kaigsunan. 7 ka mga signs nga nagarefleka sa iyang mga binuhatan. So signs siya nga gigamit ni John, it's his way kanang approach niya to kanabitang sa pagsulat nga para nga sa iyang panguna-una nga para mas ma-beautify pa niya og kanang mapanindot pa niya makaigsunan by using different approaches para masabtan gayud nato kung unsa gayud buot pasabot sa iyang mga punto nga ngay nato pagkalantawon. But kaning mga nagkalaylahi nga mga signs, just like what I said a while ago, there are 7 signs in total sa the book of John nga iyang gigamit. These 7 signs, these are all prelude, no? Iyan ni siyang gisgutan as a prelude to the final event nga sa diin gahisgot may tungod sa crucifixion ni Jesus Christ. So before sa crucifixion ni Jesus Christ, gihulagway una ni John, no? Ang mga nakalaylahi nga mga deeds, mga binuhatan nga nahimo ni Jesus Christ nga iyang gitawag nga signs mga kaigsuonan. So usa ni sa mga signs no na isgutan na ni Pastor Salarda last Monday katong the wedding at Cana. In fact, bisan literal to siya nahitabo makaigsunan because ang libro sa John nahisulat man siya in a highly literary form and also symbolic, no? Highly symbolic. Na siya yung mga representation makaigsunan. Nga for example, ang water kagigamit katong the woman at the well, no, nga gisgutan ni sa book of John, it actually represents the kanabitang Jesus, referring to Jesus as the living water. So meaning ang kanang the natural water nga kanunay nato ginagamit kung sa panahon nga mauhaw ta, gi-replace na siya makaigsunan, no? Gigamitan na siya o kanang literary nga approach sa pagsulat which is later on nga nagigamit nga nagahatag og simbolo nga naghatag og kanang secondary nga symbol nga nagreplace sa the usual presentation nga ang tubig gayud nga gisgutan din nga which is more important than the natural water that we actually kanang ginagamit nato sa pag-inom or sa pag-sustain sa atong kinabuhi, mao ang si Kristo mismo makaigsunan. So mao na siya ang iyang mga approaches dinhi. So other than that, atong pag-isgutan, no, siguro mangutan ta kung ngano mao niyang approach makaigsunan. Kung inyong makita, no, sa akong simple nga panglantaw ani, like for example John 20:30-31, kung imo ni siyang pagabasahon katong atong ibasa kanina nga memory text, ang gi-emphasize dinhi daw sumala sa uban nga mga Bible scholars, ang tema gyud nga gi-emphasize dinhi ni John, it's actually more on the evangelistic emphasis. Kay ngano man, kay kung imong pagkalantawon ni siya, ang gi-stress manggod sa libro sa book of John
According sa mabasa nato ni mga kaigsunan, you can actually do research on this. This is open to all. You just have to Google it and find the right reference, mga kaigsunan. Dali na kayo, mga kaigsunan. Actually, ang stress din bisan pa sa iyang mga manner nga pagsulat, kanag yung deity ni Jesus Christ. Kanang ang aspeto ni Jesus Christ nga makonsider nato nga dili lamang siya tao, but at the same time, He is also God or divine. Okay. Nganong nakaingon man ta ni ana? Like for example, no? Adunay mga pipila ka mga expressions nga gigamit ni John dinhi sa iyang sinulat nga pitupod ni sa kabuok nga naga-refer kang Jesus Christ nga aduna siya in a literary form, pero naay siya inindot kayo nga girepresentahan, mga kaigsunan. Like for example, no? Nagamit ni siya og word nga I am 7 times dinhi sa libro sa John, mga kaigsunan, nga gakonekta po dito sa gigamit sa Ginoo nga kaning pulong dito sa libro sa Exodus nga I am. Now when God introduces Himself to Moses, ang iyang gigamit nga pinulungan, mga kaigsunan, kanang phrase nga iyang gigamit, kanang I am, o karon gibalik na usab kini dinhi sa libro sa John. Og 7 times po ni siya nga gibalik-balik din sa libro sa John. Like for example, ang first nga I am gigamit ni John nga phrase kaning makita sa John 6:35. Ingon siya, referring to Jesus Christ, I am the bread of life. See? So you see the symbolism and the use of kanang the literary structure sa lingwahe, mga kaigsunan, pero simple siya, dili siya lisod sabton. Kaya kung imong pagalantawon nga I am the bread of life, so it goes beyond, no? Ang importance niya mas labaw pa kaysa the ordinary bread nga atong ginakanunay, nga atong ginakaon, mga kaigsunan. So bisan pa siguro nga mahutdan ti ana, pero naapay mas labaw pa nga bread kaysa kanang bread nga kasagaran nga atong ginakaon nato sa most of the time, mga kaigsunan. Okay? Another I am is I am the light of the world, no? Mao ning gisgutan sa book of John. Another I am is referring to the door. In the book of John, napoy another phrase nga describing Jesus Christ, saying that I am the door, no? Makita na siya sa John chapter 10, 7 to 10. Napoy I am, gigamit again, I am the good shepherd. John 10:11 to 18. Og naapoy kaning kaning famous, mga kaigsunan, I think of all the I ams, kaning termi na to ginagamit sa atong wali, especially sa wake, mga kaigsunan, no? Referring to Jesus Christ, claiming Himself as I am the resurrection and the life. Okay, so I am also the truth and the life. So all of this, I am, and we go to John 15, I am also the true vine, mga kaigsunan. So in total, there are like 7 phrases sa gigamit ni Ginoong Kristo nga I am. So unsay buot pasabot ni ini? Nganong mao man ni nga structure sa phrase nga gigamit ni Jesus Christ, nga mao kanang gipuntirya niya diha sa iyang kaugalingon. So that's why I was saying a while ago, kung mao ni siya ang method or metodolohiya sa pagpresenta, so no doubt kaning book of John ang gi-emphasize dili, mga kaigsunan, it's really more about evangelism. So evangelism stressing on the deity of Jesus Christ. Okay? So mao na siya ang mga punto nga kay nato pagalantaon. Another one is, mga kaigsunan, is before I go to the Tuesday, ato lang pagkapaspason is matingala ta of all the gospel books, no? Kaning 4 gospels, si John wala ni siya naghisgot sa gitawag nato nga kaning the story of nativity, no? Katubit ang pagpakatao ni Ginoong Jesucristo and all the rest nga mga bahin sa storya nga nagapuntirya ngadto siyang pagpakatao. Instead of just simply dwelling on the birth of Jesus Christ or on its nativity, the story of nativity, he decided to just put that aside and then went kanang niadto pagid siya sa unahan, mga kaigsunan. Muna siya sa beginning, no? So matingala ka kaning book of John sa iyang introductory part, he actually emphasized more on the beginning.
In fact, in the beginning. So, mao ni ang language nga gi-invoke makaigsunan sa author kay buot kiniya emphasize nga kaning si Jesus Christ, no? Although nagpakatao siya, pero siya is also divine at the same time. Kay kung mawala na ang divinity sa iyang kabahin makaigsunan, although nagpakatao siya, mawala ang essence sa purpose sa evangelism nga maoy tema sa libro sa John makaigsunan. Like for example, no? Diri daw sa three gospels, for example, kasi Matthew, kaning Mark and Luke, when we talk about Jesus, ang ilang pag-refer kay Jesus ang ilang pag-describe kay Jesus is actually King, the servant, and the son of man. Pero sa case ni John, iyang gi-portray si Jesus as the Son of God. Motong gibasa na to kanina sa tong memory text. So, Son of Man kay Matthew, Mark, and Luke, or servant, or Jesus as the King. But diri sa part ni John is actually very specific. Jesus actually labeled or described here by the author being kaning Son of God makaigsunan, not the Son of Man. Mo na nga nganong iyang kining emphasize kay ingon sa John 31 kato atong gibasa kanina, kung kinsa ang magatuo diha kang Ginoong Kristo bilang unsa man anak sa Ginoo, that they may have life in His name. So, kung ato ni siyang pagadibatihan makaigsunan, like for example, no, gamito nato kanang John chapter 1 verse 1 to prove our point that Christ is not actually God, we will lose, mawala ang essence makaigsunan og purpose kung nganong gisulat kana ang book of John. Kay the very purpose of that is actually to stress the deity of Jesus Christ, no? Dili sa pagkontra ni anak makaigsunan. So that is it. So now kung ato na siyang paglantawon, nagisgot na dinhi og kanang nagkalailahi nga mga sinyas makaigsunan or mga signs nga naghisgot sa nagkalailahi nga mga binuhatan ni Ginoong Kristo. Kaning na diri sa Tuesday, kaning miracle at the pool, no? Mo nang gitawag nila nga pool of Bethesda makaigsunan. This is the third sign. Kay pito man ni ka sign kaning gisgutan ni John nga kaning miracle sa Bethesda nga na diri sa Tuesday, ikatulo ni nga sign makaigsunan. Before mo proceed sila sa another sign until nga moabot dito sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Okay, so din is miracle at the pool of Bethesda ato namang ni nabalan kung usay natabo din nga mabasa nato sa Juan kapitulo 5 bersikulo 19. So ang location ni makaigsunan sa Bethesda is naa kini sa Jerusalem. Duol kanisa sa gitawag nato nga Sheep Gate, og naay diha pool nga gitawag nga Bethesda nga gipalibutan og 5 ka buok nga colonnades mga kaigsuonan. Og diha mismo makaigsunan sa pool, daghan diha og mga physically challenged nga mga kaigsuonan, no? Katong dili makakita, katong dili makalakaw, o katong mga paralisado, o katong tanan, almost all kinds of kanang mga tao nga aduna sila challenge sa ilang panglawas makaigsuonan. Pero in this particular case, nagtuo sila nga adunay certain times, no? Certain times nga ang anghel daw would steer the water, iya kanang steer ang water sa pool, kung kinsa man ang unang nga tao nga maka-enter sa pool after the steering would actually be healed. So unfortunately, dili tanan ang nakaangkon ana nga oportunidad makaigsunan. Kay dili man pud tanan ang makalakaw o makahimo sa pagtindog or bisan pa sa pag-move sa ilang lawas nga makaadto sa pool para maayo sila makaigsunan. So the story now jumps to a particular person nagi hulagway yun sa atong author nga mao si John, nga mabasa nato diri sa John chapter 5, no, 1 to 9. So atong pagkabasa ng lesson, when one has been sick a long time, the sickness becomes the norm. The strange as it may seem, it can sometimes be a bit disturbing to leave the disability behind. So kung muanha dako ana nga lugar makaigsunan, grabe gid ang kanabitawng
kanang bitaw ma-experiensyahan nimo nga murag pag naa ka din na murag lisod kay makahawa nga murag wala jud kay pagahimuon. So that's why sa aning hulagway nakamit si Jesus og usa ka tawo nga dili gyud siya makalakaw makaigsunan, and he has been there for 38 years. Grabe na jud kadugay. So most of the time pirmi siya makita sa mga leaders sa iglesia nga naa dito because this is in Jerusalem makaigsunan. So 38 years taas kay na siya nga katuyok nga years makaigsunan. And so when Jesus look at him, Jesus immediately rendered, no? Naghatag si Jesus og kanang invitation kaning pagpadasig o kanang words of kanang healing alang sa aning nga tawo makaigsunan. Og ingon si Jesus Christ, without saying anything more, he told him just to simply rise, take up thy bed and walk. Pero ang according sa story, wala na kaila ning tawo kung kinsa ang tawo nga nagsulti kaniya nga mutindog siya og iyang kuhaon ng iyang gitulugan og mulakaw na siya og mapauli. Pero makaigsunan, amazing, no? Amazing kay nahitabo din just because of that encounter is wala siya nagduwa-duwa makaigsunan, and he just simply intindog siya makaigsunan og iyang gikuha ang iyang gitulugan for let's say for so many years og hinglakaw siya, and it happened the way Christ told him to do. Okay, so that was mo ni siyang ikatulong nga sign na may 7 ka sign nagigamit din sa Book of John. This is the third sign that actually portrays the deeds of Jesus Christ, mga kaigsuunan. So it actually, ang sentro sa istorya, dili dito sa paralytic, but actually Jesus Christ. Gigamit lang ni siya, mga kaigsuunan, alang sa katuyuan nga maunsaman, nga masabtan nato ang mensahe ni Ginoong Jesucristo o pinaagi sa iyang maayong binuhatan. So ingon din, Mrs. White told us that may naadunay statement si Mrs. White, every nerve and muscle thrills with new life and healthful action comes to the crippled limbs. Without question, he sets his will to obey the command of Christ, and all his muscles respond to his will. Springing to his feet, he finds himself an active man. Jesus had given him no assurance of divine help. Wala makaigsunan, basta lang giingnan lang siya ni Ginoong Kristo nga mutindog lang siya og mulakaw og iyang ipuson ang iyang tulganan og mulakaw siya, and then right away he just responded it the way he was actually told. So nagpakita ka na makaigsunan nga wa gyud siya nagduha-duha sa invitation or sa gisulti ni Ginoong kaniya, og of course he believed Christ's word, and in acting upon it, he received actually strength. So mo na siya ang mga pipila ka mga bahin sa istorya niini, o aduna pa dinhi sa Wednesday. On the Wednesday, the problem was he met this kaning mga leaders sa iglesia makaigsunan, kay nakita siya nga nagbitbit sa iyang siguro banig man na makaigsunan, no? Whatever that is, nga iyang gigamit sa iyang pagtulog for so many years, nga naa siya dito sa Pool Bethesda, og gitagaan siya og kanang gipangitaan sa agsayop mga kaigsunan. Gingnan siya nga nganong galakaw man ka o gabit-bit man kang sa adlaw nga ipagpapahulay. Why are you doing this? And to them, it is actually unlawful to do such thing, mga kaigsunan. Unya, gipangutana siya kung kinsa man ang naghimo ani nimo. Kay ngano man, kay because for so many years, mao man ni ang permi nila nga makita dito sa pool kani nga mga church leaders makaigsunan, ug natingala sila kung nganong nakalakaw na siya after 38 years. So naintriga ning mga leaders sa iglesia makaigsunan. And then gigamit nila ang balaod sa one of the commandments, no, sa 10 commandments, nga to suppress, no, alang sa pagsuppress nining usa ka tawo nga nakadawat og kagawasan makaigsunan sa iyang physical nga ailment nga iyang giagian for the past 38 years. Nga instead nga maluoy sila, nahimo noon siya nga burden alang sa mga church leaders mga kaigsunan. But anyway, because he didn't know Jesus, Jesus what? The next time he met Jesus, of course, in the temple, that was the time when he knew Jesus
when Jesus told him that go and sin no more. Pero kung basahon mo ang John, wala man nagingon si Jesus nga, by the way, ako si Jesus ha, and you young man or old man, go and sin no more. Wala, but he just simply said, go and sin no more. So meaning to say, kanang tao day nga makalitok ana, ang ila day nga mahununaan is, ang naa sa ilang kanang frame of mind, ang Ginoo ra gyud ang makaingon ana makaigsunan. So that's the only thing na recognize niya nga katong nag-aayo niya nga mao dito si Jesus. So when the scribes and the Pharisees nga priests nga nakita siya, and then he asked him who did that to him, that was the time that he told them that it was actually Jesus nga naghimo ana nga miracle. So gigamit to siya sa mga leaders sa iglesia during the time nga unsa man nga mahimo ang ilang katuyuan, which is actually to kill Jesus Christ makakigsunan. So that is the essence of our lesson. This coming Wednesday, atong pagalantawon ang unsa man gyud ang the theological essence ani makaigsunan sa gitubag ni Kristo nga kanabitang pagpadayon sa kaning paghimo og kanang maayo. So we'll explain this coming Wednesday. Wala na tayo igong nga panahon og atong atangan kaning atong masunod nga programa, kaning My Journey with God Season 5 with Pastor Dan Smith. So hantod sa sunod nga higayon makaigsunan, atong iduko atong mga ulos alang sa atong closing prayer. Heavenly Father, we thank you so much for the opportunity to actually just take a glance on the beautiful lesson for this week. We thank you for the story of the people who had been healed by Jesus Christ, who had been dealt by Jesus Christ in so many ways, dear Lord. May you continue to lift us up and bring Christ and make Christ as the center of our lives. Thank you for taking good care of us the whole day, and all our viewers who are watching right now, continue to bless the next program that is coming in a few minutes. Pastor Dan Smith is going to speak to our audience tonight. Give him the power of the Holy Spirit that he may continue to bring Christ in his message. In Jesus' name we pray. Amen.